Hello po. Hello ka, dali. Hello po. Ay. Dali, pa-cute ka daw, pa-cute. Sis, No. pa-cute. Oh, dali. No. Cute. Yan po si Sing Sing. Sing Sing ba pangalan mo? Sing Sing ba pangalan mo? Seng Seng. Ano ba pangalan mo? Sing Sing, Seng Seng. Ay, pakita mo daw yung teeth mo maganda sa kanila. Wow, yan po yung teeth niyang maganda. Siya po si si Seng Seng. Anak siya Si ni Lume. Zia. Anak siya ni... Ayan po siya. Ayan po ang papa niya. Kumakain. Ang ulam, patis. Patis po. Patis. Ay, bakit eh? Ay, dali. Hi ka sa kanila, oh. Wala man lang ano, hindi ka man lang. Dali, dali. Halika, dali. Tawagin mo si Dali. Luis. Dali, tawagin mo si Luis. Oh, hi kayo. Dali. Dali. Ayan po si Luis. Si Wiswis. Ayan Hi, sabi mo. po. Ayan. Apo ko po yan. Ito anak ko. Apo-apong Ayan. sing-sing. Ang sarap lang ang Apo-apong sing-sing. Alam namin. Ayan o. Isda. Pinangat na isda. Masarap po yan. Oh, hello kayo, dali. Hi. Mas Dali, masarap yung hi. tilapia dito. Ha? Tilapia. Mas masarap tilapia. Hello kayo, hello. Hello. Hello po. Ayan o, naglalaro. Dami oh. Kakalaglag. Mabagsakan yung paa mo. Balik mo yan po. Balik po yan. Balik po yan. Wala, Oh, ayan wala, o. wala. Wala, wala, kuha. Ginugulo na nila yung aking panila. Mama, may wish. Oh, sabihan mo, ibalik ka mo. Wish, wish. Wiswis, wag po. Ayan, ganyan yan. Pag nandito po, napapagod ako kaka, hipit. Ayan. Pag anak yan, wag. Sa lupa rin yan no, sa simento. Lumihan yan, Luis. Balik mo yan, anak. Balik mo yun. Balik. Hey, kaka. Hello. Ikaw nga, anak. Balik mo po yung kinalat ni Wiswis. Dali, balik mo, dali. Luis, di ba na mag-clean up to eh. Clean up mo yan. Clean up po. Slime. Huwag mo nalagay sa mukha ni mama yung slime. Clean up po yun. Yung kinalat mo, dali. Clean up. Dali. Wala, lumayas na. Ayan, ligpitin po natin yung kinalat ng apo ko. Hoy, dito ka lang. Huwag pa lalabas. Ang kulit po ng mga to. Pag nandito po sa tindahan, kumain ng kanin kanina, di ba di? Hi po. Ayan na. Hi ka, dali. Hello, mga Mars. Hello, mga kasari. Sabi mo. Hello, Pakas. Hello, mga kasari. Hello, Pakas. Kumusta po kayo? Yes. Kumusta po kayo? Hindi yes. Kumusta po kayo? No. Magbe-birthday na po ako. Sabi, magbe-birthday na po ako. Malapit na birthday ko. O, kanta ka daw happy birthday. Happy birthday to you. Ano mo? Happy birthday to you. Liwanag. Against the light tayo. O, dali, dali, birthday ka. Ay, birthday ka. Kanta ka ng happy birthday. Dali na, sina. Sap ng kain niya. Dali na, anak. Wala pong ano. Katapos lang namin magtinda ng almusal. So, ayan. Kumakain na siya kasi hindi pa siya nag-aalmusal. Seng, dito ka lang. Ayan. Yan ang oras ng kain niya. Ako kumain na akong kanin kanina. May tinda kami almusal pero hindi kami kumakain na ano kasi nagsasawa na kami sa almusal namin. Sa tinda namin. So, kumakain kami ng kanin. Nagluto na siya ng pinangat na isda. Ayan, pinangat na isda. Sarap yan. Tapos, salansa na siya ng mga dibote doon. Kasi may order kaming dibote, mga soft drinks. Yan. Konti lang yan. Pinabudget lang namin yung benta namin. So, benta kahapon yon. Benta namin kahapon yon hanggang ngayon. Hanggang ngayong maga. So, binili namin ng soft drinks. Ayan. Bawal dyan. O, lalabas na sila. Ganyan sila araw-araw. Yan ang aming routine
araw-araw magsaway ng bata. Kasi magkasing edad lang po yan. Months lang yung kanilang diferensya. So 3 months lang. Yung isa May, yung isa February. So, tapos bumili na ako ng uling. May dumang uling dito. Bumili ako ng 3 balot na uling. Bali 12 pieces ang laman niya. Nabili ko siya ng 100. Ibenta siya ng 10 piso. So may tubo tayong 20 pesos bawat balot ng uling. Ang tagal ko nang nag-aabang dito. Natsyempohan ko yung nagtitinda ng uling. So ayan. Nagdagdag tayo ng panindang uling. Kahit na marami nagtitinda ng uling dito. So ayan, matumal. Anong oras na ba, Hoy? Siguro mga mag-alas 11 na, no? Siguro mag-alas 11 na. So hinihintay namin yung hinihintay namin yung deliver ng soft drinks. So ayan guys, balik tayo mga kasari, balik tayo. Tahimik na dito sa tindahan, wala yung mga abukuan dun sa tiyahin ko, dinala nung anak kong panganay. So ayan, balik tayo. Papakita ko sa inyo yung binili kong uling. Nilagay ko siya sa labas. Dito ko siya nilagay sa labas. So ayan siya. Ayan, dito ko siya nilagay. Ayan, ito. Ayan, tatlong balot yung binili ko. Para pagka nilagay ko dito kasi para para pagka bibili sila, kukuha na lang sila dito, no? Kasi pag dito pa sa bahay medyo baka mas masikip, di wala akong paglalagyan ng Pwede siguro doon sa pinakaloob namin kaso matagal kumuha kaya pagka dito na lang sila kukuha. Mas mabilis. So ayan, at dito sa aking tindahan medyo konti na yung mga candy ko. Yung mga bote ko, mga pinaglalagyan lang ng mga stick ko. So ayan, tsaka iba kong medyo pakonti na. Ito yung buns na binibenta ko, nilalagyan ko siya ng peanut. So benta ko sa kanya is 10 pesos. Na-vlog ko na siya kahapon. So ayan, yan, wala akong mga sichiryan tigpipiso kasi inaanuhan ko ng pamimili no kasi minsan nakukunatan ako. So, pero madami na naman naghahanap ngayon. Kaya baka bumili uli ako ng mga tigpipiso. Kaya lang mga ilang klase lang siguro. Siguro mga 4 na klase lang na tigpipiso yung mga yung bibiling ko. Katulad ng mga yung bangus, ganyan, yung kiss, yung mga tigpipisong 2 pesos lang yung tubo natin. So, ayan. Ayan, konti lang. Tapos ito yung mga mga sichirya. So konti lang din. Tapos dito naman yung nakalagay yung aking pansit canton. So sa ngayon medyo nagbabudget ako ng buns. So ayan guys, may bumili lang kaya yan, tingnan nyo. May tigko-konti yung aking paninda. Pero okay lang, medyo bawat halimbawa kaipon ako ng 1,000, 2,000 na pinamimili ko na dito sa may harap namin na wholesaler. So pinabawi ko lang siya pa konti-konti, dinadagdagan kasi yun nga, may pinagdaanan ng tindahan. Katulad ng may-ari, may pinagdaanan din. So, ayan. So, ngayon pinipilit kong magbukas ng maaga. Tapos, magsasara lang ako. Isasarado ko lang yung tindahan pagka paliliguan at saka asikasuhin ko yung bata sa tanghali. Kasi, paliliguan ko, pakakainin ko, tsaka patutulugin ko. So, halimbawa magsarado ako ng alas 12, kailangan mga 2 o'clock magbubukas na uli ako kasi patay oras din naman, walang gaanong bumibili. So ganun ang ginagawa ko, 2 o'clock kailangan makapagbukas na rin ako para kahit paano may benta, no? Mahirap kasi pagka laging sarado. Ay ganun nga nangyari sa tindahan ko nung lagi akong sarado. So para siyang na kami bibili. So yun nga, nung lagi akong sarado, parang
lumamlam yung tindahan ko, parang hindi ka makapamili ng maayos kasi kukonti benta mo, tsaka yung kasulukuyan noon, nagagamit ko yung pera ng tindahan. So meron namang income, meron naman ibang pera na nagagamit, katulad sa tindahan namin sa almusal. Sa totoo lang, ang pinagkakitaan lang namin is ang almusal at saka yung tindahan. So kung tutusin, tatlo lang naman kami, yung anak kong bunso at saka kami na lang. So hindi na ganun kalaki yung pamilya namin na umaasa dito. Tatlo na lang kami, kaso nga nagpapagatas ako. So gatas, diaper at saka tubig niya. So syempre may mga pangailangan pa siyang iba bukod sa gatas, diaper at saka tubig. So sa almusal at saka sa tindahan lang naman talaga yun nakukuha. So walang ibang extra income. So kailangan mag-isip ng dagdag para dito sa tindahan. Dagdag na pambenta dito sa tindahan para madagdagan din yung income natin, di ba? So marami akong iniisip na gusto kong idagdag sa tindahan, kaso walang puhunan. Nag-a-attempt akong mangutang sa lending, pero hanggat maaari ayoko sana. Hanggat maaari sana gusto kong paikutin yung pumapasok sa tindahan, para hindi rin naman kasi dagdag isipin yung ibabayad mo, di ba? Tapos meron ka pang binabayarang mga bills katulad ng kuryente, tubig, sa internet, yan. Sa internet kasi balihati naman kami ng anak ko. Mas lamang pa nga yung binabayaran niya kasi nga nag-work from home yung manugang ko. So sila halos yung mas lamang yung binabayaran sa internet. So yun, sa ilaw at saka sa tubig. So lahat sa tindahan namin kinukuha, sa almusal at saka sa tindahan lang namin kinukuha. So hindi ako nag-expect na mabilis lumago yun. Tiyagaan lang, laban lang, parang ganun ang ko, laban lang kasi nga mahirap talaga sa isang tindahan na doon lahat kinukuha yung panggaso sa pang-araw-araw o yun sa mga buwanang binabayaran. So yun lang, laban lang kahit papano, kahit mabagal yung pag-unlad niya uli. Siguro sa mga ibang kasari ko dyan na nakakapanood neto, siguro nakaka-relate sa sitwasyon ko, no? Marami siguro na nakaka-inspire nga sana yung mga katulad nila Rose Jam 11, nila Jorbelin P, yan sila, yung mga naglumalago talaga yung mga negosyo nila, di ba? Kaso kahit anong pilit ata natin na kahit tayong mga walang pangkunan talaga na malaki, or yung mga may mga ibang ginagawa, hindi masyado nakapokus sa tindahan, nahihirapan magpalago ng tindahan. So wag lang susuko siguro, laban lang, no? Laban lang tayo kahit papano. Hindi naman siya yung bumabagsak ng husto. Kahit papano lumalago, pero mabagal ang paglago. So teka, may bibili. Balik tayo, guys. Yun nga, may mga problema yung tindahan. Balik tayo sa kwentong buhay ni Ate Rem at ng tindahan niyang may pinagdaanan. No? Alam ko lahat naman ng tindahan, hindi naman siguro biglang lago, ganyan. Depende siguro kung talagang maganda yung pwesto or yung wala kang kakompetensya, siguro ganun. No, pero kung may mga kakompetensya ka, tapos hindi ka kumpleto, so kung tutusin yung tindahan ko hindi kumpleto, marami akong gustong ilagay, marami akong gustong mamili, marami akong gustong kaso yun nga, isa sa mga problema ko is ang puhunan. Madali lang sigurong humanap ng ipupuhunan mo, kaya lang syempre yun, yung utang na yun, di ba? So ayoko din naman ikuha lahat sa tindahan ko ng utang. Kung pwede siguro, kaso mas maganda siguro na
wala kang iniisip na babayaran sa susunod na ganyan kasi mayroon din kasi akong binabayaran katulad ng sigarilyo. Yan, consignment ang sigarilyo ko every 2 weeks. Yan, yung Marlboro Fortune, yan, every 2 weeks ko siya binabayaran. So, kumukuha ko, pinaka malaki kong kuha is 9,000. So, ayan, balik tayo uli. May nagpa-Gcash lang. Yung Gcash dito sa tindahan, sa asawa ko yung kay Kuya Bong. Kay Kuya Bong siya nagpapa-Gcash. So, yung pera niya, pinuhunan niya sa Gcash. Kaya, hiwalay kami sa kanya. Pero dito, yung tubo o yung charge nun, iniipon niya, pandagdag din sa Gcash niya. So, ganun ang sistema namin dito sa tindahan. So, yun, pati sa almusal, di ba? Naikwento ko na sa inyo na yung almusal, siya ang nagmamanage noon. Siya yung namimili sa kanya, siya nagtatabi ng benta sa tindahan. Then, every week, every 7 days, namimili uli siya. Every 7 days ang pamimili niya. So, yun nga guys, every week, every 1 week siya namimili ng gamit namin sa almusal. So, every week din, binibigyan niya ako ng 3,000 para dun sa, yung tinubo namin dun sa, sa almusalan. So, yung 3,000 na yun is napupunta yun sa pang-araw-araw din namin gamit, lalo na dun sa bata. Gatas niya, yun nga, sa gatas, diaper, at saka sa tubig niya. Then, yung matitira, sa bills namin, dinadagdagan ko na dito sa tindahan. So, yung bills naman namin is kahati rin namin yung anak ko. Sa kuryente, sa internet, at saka yun sa tubig, kalahati naman yun sa kanya doon. So, yun lang na naikwento ko sa inyo yung pinagdadaanan ng tindahan ko. At yung ako, susunod na lang yung mga pinagdaanan ko. So, kasi ako noon, medyo hindi ako nakakapag-upload ng video dito sa YouTube. Medyo may pinagdaanan nga din ako. Nagkaroon ako ng anxiety, yan. Pero another kwento na lang kasi medyo mahaba na to. So, yun yung pinagdaanan muna ng tindahan ng... Wala ko muna ng paru-paruji para maganda. Ha? Kaya ako ng paru-paruji. Paru-paruji. Ano? Hindi ha. Paru-paruji. Paru-paruji. Ayan. Ay, kakang Melchon. Tapos, yun nga, pinagsasayaw niya akong paru-paruji. Hindi ko alam. Hindi ako manong sumayaw. So, yun nga. Tapos, yun. So, yun nga, yung pinagdaanan. So, mahirap, masarap na meron kang tindahan kasi araw-araw meron ka talagang, parang kahit maliit, meron kang income, di ba? Napakasarap talaga pag nakikita mo yung tindahan mo na malago. Kasi yung una kong tindahan, 2013 hanggang 2015 is napakalago ng tindahan ko. Maganda yung income ng tindahan ko hanggang sa nawala na naman din siya dahil nga nagkaroon na rin ulit ng so 2 beses na ako sinusubok ng pagkakataon dito sa tindahan. So ayokong bitawan ng tindahan lalo't may mga edad na kami, di ba? May edad na ang asawa ko, may edad na rin ako. So tapos may maliit pa akong anak. So hindi ko maisip o wala akong naiisip na ibang trabaho na pwede kong ibuhay sa anak ko. May mga sariling pamilya na rin naman yung 2 kong anak. So, hindi ko sila inaasahan para sa anak kong bunso, no? So, ang mapalago itong tindahan para dun sa anak kong naiiyak ako. Naiiyak talaga ako. Sorry, naiiyak ako. Mahirap, naiiyak ako. Naiiyak. So, yun guys, naiyak ako.
So yun guys na. So yun. Laban lang. Yun lang naman na magiging laban lang. So sorry. Sorry din naiyak ako. So, pasensya na kayo mga kasari. Naiyak lang talaga ako dahil so hanggang dito na lang yung aking video. So hanggang dito na yung aking video. So, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe, like, and share. Pasensya na kayo mga kasari, ha? Kita-kita ulit tayo sa susunod na video.